rehearse the voice of faith. Sabi nga po natin, rehearse. Napaka-importante ng rehearsal dito. Alam niyo po ba, na kapag na-reject mo na ang voice of defeat, di ba sinabi natin, and every time na may papalabasin ka, dapat may papapasukin ka. Nabasa na po natin sa Bible na may pinalabas na masamang spirito, tapos binalikan siya. Kasi malinis na bumalik sa kanya yung masamang spirito, mas madami pa at lalo pa siya naging mas malala. Ang problema sa tao, marunong mag-reject. Kung marunong man siya, pero kaya naman talaga. Ang problema, may tinanggal, wala naman nilagay. Nakuha natin siya. So magiging empty ngayon yung isang tao. Ngayon pag nakita yun, empty to, pwedeng tirahan. Ayun na naman. Atake na naman. Kaya lang, mas matindi pa. So we have to rehearse the voice of faith. Verses 27 hanggang 28. Tignan niyo po. She had heard about Jesus. Kaya importante yon. When was the last time you're so disappointed? O ikaw ay nasasaktan? O ikaw may failure? Tapos you heard about Jesus. Nung ligaw ako sa buhay, kung ano-anong boses na papakinggan ko Tapos nung nakarinig ka ng about Jesus, about word, iiba ang lahat. Nakuha po natin. Pansin natin to, she had heard about Jesus. So she came up behind him through the crowd and touched his robe. For she had thought, importante po ito dito. For she had thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Ito po yung turning point dito sa narrative na ito. Alam niyo po ba yung Greek word na ginamit dito is the word elegen. Ito po yung elegen dito ay nasa imperfect tense. Yung she thought to herself. Sa ibang translation, she said to herself. Yung word po dyan ay elegen, nasa imperfect tense yan. Alam naman natin, pag sinabing imperfect tense, ito ay repeated action. Ito po ay verb form na ginagamit to describe the past actions that were ongoing. Past actions that were ongoing, incomplete, or repeated. So ito, ang ganda nito. She thought to herself. So yung phrase na ito, mula sa Greek word na ang ibig sabihin, hindi niya ito sinabi ng minsanan lamang. For she thought to herself, once hindi. Dito, sabi sa Greek, paulit-ulit niyang sinasabi to. Hindi isang beses lang. If I can just touch his robe, I will be healed. Pagkaraan ng 1 minuto, 2 minuto, 1 oras, if I can just touch his robe, I will be healed. Paulit-ulit yun. Nire-rehearse niya yung voice of faith na yon. If I can just touch his robe, I will be healed. I will be healed. I will be healed. Mahawakan ko lang yung robe ni Jesus. I will be healed. Tapos mamaya, hindi na naman siya maka-entra. Mahawakan ko lang yung robe niya. I will be healed. Hindi niya pinapaporma dito ngayon, yung voice of defeat. Yung ni-reject niya, hindi niya binalik. May ni-rehearse siya na voice of faith. Paulit-ulit, again and again, if I can just touch his robe, I will be healed. Ulit-ulit yun. So habang ang iba ay nakatingin sa kanyang sakit, ulitin ko habang iba nakatingin sa kanyang sakit, siya nakatingin kay Jesus. Napansin niyo po yun? Habang iba nakatingin sa kanyang sakit, o kaya naman, kasi tiyak yan, may pamilya naman to May mga kakilala siya. Kaya lang, hirap siya na gawin yun. Bakit? Bawal yun. Kasi dinudugo siya Kaya lang ulit-ulit habang yung iba ay nakatingin sa kanya, siya naman nakatingin kay Jesus. Maybe some of you, right now, may mga tao habang nakatingin sa huli mong pagkalugi. Maraming nakatingin sa huli mong failure o failure mo ngayon. Nakatingin na nga sila sa mga sablay mo Problema, huwag ka nang makitingin sa kanila.
habang sila ay nakatingin sa failure mo, habang sila ay nakatingin sa mga sablay mo sa buhay, habang sila ay nakatingin sa kahirapan mo, habang sila ay nakatingin sa mga walang kwentang nagawa mo sa buhay o kaya sa mga pangit na nararamdaman mo ngayon, habang sila ay nakatingin sa mga negative na nangyari sa iyong buhay, ikaw naman mag-focus ka at tumingin ka kay Kristo kasi malaki ang kinalaman ng tinitignan mo sa patutunguhan ng buhay mo. Come on! Fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. So kapag nakafix pala yung ating mata sa ating Panginoon, nadadagdagan ang pananampalataya mo. The moment na hindi na nakafix kay Lord, nakafix ka na sa sinasabi ng mga tao sa'yo, nakafix ka na sa kanilang opinion, nakafix ka na sa kanilang comment, bumabagsak yung pananampalataya kasi hindi ka naman doon sa author, sa nagdadagdag, sa nagbibigay ng pananampalataya, nakafix. Kaya importante yung nire-rehearse natin sa ating isipan. Habang ang iba ay nakatuon sa problema, siya ay nakatuon sa kapangyarihan ni Jesus. If I can just touch His robe, I will be healed. Sa ibang translation, I will be whole. Alam niyo po yung word na healed dito, na whole dito, is the Greek word zozo. Ang ibig sabihin nito ay to save, to heal, to restore, to make complete. She believed that Jesus could complete her life. Naniniwala siya na kaya siyang isave ni Jesus dun sa kanyang kalagayan. Naniniwala siya na kaya siyang i-restore ni Jesus. Naniniwala siya na kaya siyang muling buuin ng Panginoon. Kaya importante yung nire-rehearse natin sa ating isipan. So sa gitna ng kanyang kalagayan, may isang boses na mas pinili niyang pakinggan. Yun yung voice of faith. Tandaan natin, ang himala niya ay hindi nagsimula nang mahawakan niya si Jesus. Ulitin ko po. Yung himala niya, hindi yun nagsimula nung mahawakan niya si Jesus. Nagsimula ito nang pinaniwalaan niya si Jesus. Wala naman sinabi doon, mga susunod na, kaya ka gumaling kasi nawakan mo ako yung damit ko. May kinalaman sa pananampalataya. Nagsimula ito nung pinaniwalaan niya si Jesus. Naniwala siya na kayang baguhin ni Jesus ang kanyang buong buhay. Yung sira niyang, eto, tignan niyo po, yung sira niyang pagkatao, yung sira niyang katawan, yung sira niyang pagkatao, kaluluwa, bakit isolated na siya? Hindi na nga siya makakapagsimba dito eh. Kasi sa batas nila, ito yung nagpe-prevent sa kanya para humalo sa maraming tao. Kaya lang napansin nyo, gumawa pa rin siya ng paraan, ni-reject niya yun eh. Kaya nga, yung problema, sa totoo lang, hindi yun ang pinakamalaking problema. Ang pinakamalaking problema, pag ginawa na nating identity, yung problemang yun. You are not your problem. Hindi ikaw yun. Yung failure, it is an event, not a person. Pangalawa, yun, nag-ulit-ulit siya. Yung boses ng pananampalataya, mahawakan ko lamang ang kanyang robe. I will be healed. Ulit-ulit yun. Sinabi, di ba, imperfect tense, ulit-ulit, hindi lang minsan. Kasi eto pala, umuulit-ulit pala yung voice of defeat eh. Umuulit-ulit pala yung destructive voices. Di, labanan mo din ng paulit-ulit na pananampalataya. Patigasan lang niya ng ulo. Total naman, matigas naman ang ulo mo, saka ulo ko. Gamitin na natin sa maganda yan. Kung paulit-ulit ang demonyo na wala kang kwenta, ulit-ulitin natin, may kwenta ako. Dahil anak ako ng Panginoon. Naniniwala siya na kaya siyang baguhin ni Jesus, na kaya siyang iligtas ni Jesus. Because faith grows when we continually rehearse God's promises. Ulitin ko po, faith grows when we continually rehearse God's promises. Yung pananampalataya natin, hindi basta-basta yung lumalago na minsanan lamang. Kaya nga importante yung naririnig natin dito, isinusulat natin o kaya tinatandaan natin o kaya sinishare din natin sa iba, pinagbubulay-bulayan natin, tapos isishare natin sa iba. Kaya importante yung Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Nagiging prosperous at successful ang isang tao, hindi dun sa minsanang ginawa niya, kundi dun sa paulit-ulit na ginawa niya, dun sa habit na yon.
Nakuha po natin, halimbawa, excited ka. Grabe, mag-exercise na ako. Hindi ka doon magsasucceed. Ulit-ulitin mo yun. Hindi lang 1 linggo. Grabe, mag-iipon na ako, mag-i-invest na ako, ayusin ko to. Hindi ka magsasucceed doon pag inumpisa mo ng una. Pero pag inulit-ulit mo siya, doon ka na magiging prosperous at successful. Ganon pagdating sa katotohanan. Importante yung paulit-ulit. David said, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Psalm 23 verse 1. Joshua and Caleb declared in Numbers 13 verse 30, "Let us go up at once and take possession, for we are able to overcome it." Maraming mga nega doon sa lugar na yun, yung mga kasama nila, yung 10 kasama nila, puro negative. Ang tingin nila, grasshopper lang sila. Pero hindi pinaniwalaan ni Joshua at ni Caleb yon. Hindi, susuguri natin. Kaya natin sakupin yan, kaya natin ma-conquer yan. For we are able to overcome it, sinabi nila. And Paul proclaimed in Philippians chapter 4 verse 13, "I can do all things through Christ who strengthens me." Sa panahon na sinasabi, hindi mo kaya, i-rehearse mo to. I can do all things through Christ. Tama, sa sarili ko, hindi. Pero kapag ginawa ko ito kasama ang Panginoon, I can do all things through Christ who strengthens me. Tama, kung ikaw lang ulit ang babangon, kung ikaw lang ulit ang mag-uumpisa, hindi mo magagawa yan. Pero kahit na napakahirap pa, kapag kasama mo ang Panginoon, tandaan mo, nothing is too hard for the Lord. With men, these things are impossible, but with God, all things are possible. I can do all things through Christ who gives me strength. Ang mga taong malakas ang pananampalataya, hindi puro problema ang inuulit. Ulitin ko po. Ang mga taong malakas ang pananampalataya, hindi puro problema ang inuulit. Mas inuulit nila ang mga pangako ng Diyos. Because what dominates your inner dialogue eventually shapes your outer life. What dominates your inner dialogue eventually shapes your inner life. Ano yung mga inner dialogue natin? Napansin mo yung sarili mo? Kinakausap mo sarili mo? Hindi ko na yata kaya to. Yung iba, lakas sobre. Yung nakakadamay na. Yung pag hindi niya nakaya sa sarili niya yung inner dialogue, una sila lang dalawa nag-uusap eh. Namaya dyan, ilalakasan na niya, may nakakarinig na iba. Wala, hindi na ako lalagoy. Wala yan, alam mangyayari dyan. Wala na, habang buhay na mahirap mga Pilipino. Wala na, habang buhay na, pag ganito na lang talaga, pasira na ng pasira mga tao. Wala na mangyayari dyan sa anak ko, wala na mangyayari dyan sa asawa ko. Yung una, tayo lang. Mamaya dyan, dumadami na. Mamaya may kumakausap na sa, oo nga. Pakinggan mo mahigi kung ano sinasabi mo sa sarili mo. Kaya yung salmista, kinakausap niya yung soul niya eh. Kasi ang tao, hindi lang naman siya body, may spirit and soul din tayo. Alam niyo po, kagabi medyo puyat-puyat pa nga ako. Dahil tinatapos ko na po, pinapolish ko na yung susunod na ipapublish natin na materials natin about small group. Isa sa foundation ng small group, bakit tayo nag-small group? Bakit ka lalago ng matindi kapag may small group ka? Ang Trinity mismo. Let us make man in our image. Hindi naman angel ang kausap no na let us make man. Why? Hindi naman creator ang angel. Created lang sila. Let us make man in our image, in our likeness. Unang foundation ng small group, yung Trinity. Importante yung maliliit na grupo na nakakausap mo. Nakuha po natin siya. Sinabi, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name." So sa panahon na ginagawa kang tamad ng mundo, ginagawa tayong ganyan eh, tulog mo na lang yan. Intindihan ka ni Lord. Di ba tinatamad ka, napagod ka kagabi, napuyat ka. Naku, wag na lang. Huwag ka na magsimba. Huwag na itaas yung kamay mo, huwag ka na magpuri kay Lord. Hindi, sasabihin mo, kausapin mo sarili mo. Importante yung inner dialogue. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless your holy name. Why? Kapag hindi ka sumamba sa Panginoon, lalong lalaki ang iyong problema. Pero pag sumamba ka sa Panginoon, walang pangamba na hindi mo mapagtatagumpayan because when praise goes up, blessings come down. Kaya gusto ng Panginoon, sumasamba tayo sa kanila kasi nagbabago eh. Di ba yung umaawit ka, nakikinig ka, nag-iiba ng inner dialogue mo, may laban ka na kapag may word ka.
May laban ka na pag sumasamba ka. Kasi may paulit-ulit ka rin sasabihin. Pakinggan mo ang sarili mong inner conversation. Palitan mo yung hindi ko kaya ng God can. Imposible ito. Palitan mo yan ng nothing is impossible with God. Yung talunan ako, palitan mo yan ng I am more than a conqueror. So listen to this. Start preaching God's truth to yourself today. Start preaching God's truth. Bago tayo mag-preach sa mga tao, mag-preach tayo sa sarili natin. I-rehearse natin yun araw-araw. Verse 28, for she thought to herself. Paulit-ulit niyang sinabi yon. Sinabi ang Bible or Pinoy version, sinabi niya sa sarili niya, mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako. Mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako. Mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako. Yun yung inulit-ulit niya. Why? Ang lakas ng boses ng failure eh. Hindi, bus na pera mo, di ba? O di ba, lumapit ka na sa maraming doktor? Diyan ka pa sa kwak-kwak na yan lalapit. Pwede may ganun eh. Kailangan nagawa yung mga expert na yun eh. Ito may magagawa pa yan. Pwedeng di niya nagawin yun. Di ba, ubos ka na? Di ba, nakakahiya ka? Di ba, hindi mo pwedeng lapitan yan? So, ang daming pwede niyang gawin, kaya lang ang inulit-ulit niya dito, mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako. Mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako. For she thought to herself. So, how can we overcome the destructive voices in our minds? Number one, reject the voice of defeat. You have to reject it. Second, rehearse the voice of faith. Starting today, bago ka mag-preach sa ibang tao, mag-preach tayo sa sarili natin. Kausapin natin sa sarili natin. Matuto tayo yung inner dialogue natin. Ang mas, alam mo yun, ang mas namamayagpag doon ay boses ng pananampalataya. Yung kaya, may mangyayari, hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa. Rehearse the voice of faith. Because faith, Hebrews chapter 11 verse 1, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Yun ang pananampalataya. Sure ka sa inaasahan mo, certain ka kahit hindi mo pa nakikita. So we must walk by faith and not by sight. Kaya nga faith is beyond senses. Sinasabi na nakikita mo, mahirap, walang mangyayari. Sinabi na nararamdaman mo, masakit, hindi ko kaya. Sinasabi ng hininga mo, hindi ko kayang amuyin. Ganito na talaga ito. Ang baho na ng buhay ko. Ganito na talaga ang mundo. But faith is beyond senses. Ang faith, maniwala po kayo, kayang tumagos niyan sa mga pangkaraniwan na pangyayari ng buhay mo. That's why we must walk by faith and not by sight.